lahat. Kung mayroon mang isang salita na pwede natin gamitin na siyang malinaw na itinuturo ng tatlong pagbasa, ito'y walang iba kundi ang salitang pagbabago o change. Meron tayong kasabihan, the only permanent thing in the world is change. Sapagkat ang buhay ay binubuo ng maraming pagbabago. At ang pagbabago ay hindi natin pwedeng takasan, hindi natin maaaring talikuran. Subalit, sa natural na antas ng ating buhay, ayaw natin ng pagbabago. We don't like changes. Why? Because we're not comfortable with the change. Nagiging dahilan po natin, sasabihin natin, bakit babaguhin pa? Gayong nakasanayan na natin. Bakit pa natin gagawin? May magbabago ba? Ayaw natin ng pagbabago. We don't like changes. We are afraid to change. Subalit, ang ebanghelyo po natin ngayong linggo ay hindi lamang po nakasentro sa pagbabago ng isip o yung tinatawag natin pagiging fickle-minded. Nagbabago ang isip, nagbabago ang pakiramdam. Subalit, ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa isang mas malalim na pagbabago. At ano po iyon? Metanoia. Salitang Griego ng ibig sabihin, conversion. Pagbabago, hindi lamang ng isip, kundi pagbabago ng ating kalooban. That is why, my dear friends, the parable of the two sons is not only about changing minds. Yung umoo pero hindi naman pala. Yung humindi pero nagpatuloy, nagbago ng kanyang desisyon. Kundi ang mga kwento, ang kwento ay tungkol sa pagbabago ng damdamin. Nagbago ng desisyon. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Kaya nga po, di ba, nagbago po yung desisyon ng panganay sapagkat napagtanto po niya, mali ang suwayin ang kanyang ama. Una, humindi pero nagbago sapagkat kanyang naunawaan hindi tama na hindi sumunod sa utos ng kanyang ama. Clearly, my dear friends, what happened is not only a change of decision. There was a change also in decision because there was a change of mind. Nagbago yung desisyon sapagkat nagbago yung iniisip. At dahil nagbago yung iniisip, nagbago ang kanyang kalooban. At ang tawag doon, conversion, metanoia, changed of heart. Subalit, mga minamahal kong mga kapatid, takot tayo sa pagbabago sapagkat ang pagbabago ay isa pong proseso. It is a kind of process that we have to enter into it so that we will not only have change, but as we enter into the process, we will have conversion. Kaya nga hindi ba, pansinin ninyo, aayon kayo kapag sinabi ko, tayong lahat sa loob ng misang ito, kahit pa yung ating online community, minsan din natin ginustong baguhin ang ating sarili. May mga pagkakataon, gusto naman talaga natin magpakabait. Gusto nating itama yung baku-baku nating landas. Pero natagtatagpuan natin ang ating sarili at sinasabi natin, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Because conversion is a process. Conversion, metanoia, is a journey. Kaya nga po ngayong umagang ito, ano ang dapat natin gawin upang kagaya ng panganay sa Ebanghelyo, masabi natin mayroon ding pagbabagong magaganap sa puso at buhay natin. Una, when we decide to change, we must not settle with the good. We must aim for the best. May mga tao po dito, tabi-tabi po May mga tao sasabihin nila,
Okay lang nagsisimba ng linggo. Total naman, yun lang naman ang hinihingi ng simbahan. Linggo. Yan. Pero kapag sinabi nating magbabago, you will not only settle for Sunday celebration, but you would always aim to commune with God, even if it is not Sunday. Meron pong movement na tinatawag. Merong proseso na pagdaraanan. Ano po yung kasalanan ng pangalawang anak? Yung pag-oo, pero hindi naman pala? Hindi. Ang kasalanan ng anak, yung kanyang kayabangan. Ang kanyang kawalan ng kababaan, ng kalooban upang magbago. Sa madaling salita, na kontento na lamang sa panlabas, nasihan na lamang sa salita, umoo, pero hindi naman pala. Nasihan na lamang sa panlabas at nakontento sa kanyang pag-oo na ayaw panindigan, na hindi ibig isabuhay. Kaya nga po, alam ninyo, kahit po yung pangalawang anak, masasabi natin virtuous dahil umoo sa kanyang tatay, he is indeed turning away from the father because of his self-righteousness. Ayaw magbago ng desisyon sapagkat ayaw mapahiya. Alam po ito ng mga taong malapit po sa akin. Malimit ko pong binibiro yung mga lola sa parokya. Sasabihin ko po sa mga lola ng parokya, mga lola, magpapakabait po kayo. At alam niyo, walang pagkakataon na hindi ako nakatanggap ng ganitong salita. Father, mabait na po kami. Minsan iniisip ko, bakit? Kalabisan ba kung sumobra ang kabaitan? Mali ba na sumobra yung kabutihan? Para sa kanila, kalabisan yung mas maging mabait pa. Sapagkat nakontento na lamang silang mabait lang. Hindi mabuti. Mabait lang. Kaya po, ang unang hakbang sa pagbabago is when we choose to become not only good, but when we decide to become better, and our being better will become the best. Pangalawa, we must have a strong conviction. And what is that conviction? A strong decision to change. Why? Because conversion is not only our personal choice. Conversion is our decision to turn away from sin. Conversion is not only saying no to sin, but conversion, after we have said no to sin, we will say yes to God. Mga minamahal ko, mga kaparokya, maganda kung hindi ka pumapatay. Maganda kung hindi ka nagsisinungaling. Maganda kung hindi ka nang chichismis. Pero dapat meron itong katapat. Hindi nga gumagawa ng masama, pero ang tanong, dapat may ginagawang mabuti. Hindi dapat sapat na walang ginagawang mali. Dapat may pinipiling tama. That is why, after we have decided to change for the best, we must take the initial step. We should have our first step towards conversion. Sabi po ni Lao Tzu, isang kilalang Chinese philosopher, he would often say, the journey of 1,000 miles begin with a single step. Hindi po pwedeng gusto nating magbago, pero ayaw naman natin panindigan. Hindi po pwedeng ibig natin talikuran yung kasalanan, pero ayaw naman natin bitiwan. Ang mas lalong hindi po pwedeng gusto kong mapalapit kay Jesus, pero marami pa rin tayong kalokohan. We must have a very strong decision, a very strong conviction to change our ways. Huwag na po tayong lumayo. Alam nyo, ngayong umiidad po ako,
Hindi lamang sa priesthood, kundi sa edad, no? Mas ngayon ko po naunawaang health is wealth. Recently, nagkasakit po ako ng trangkaso. Talagang sobrang napag-isip po talaga ako tungkol sa estado ng aking kalusugan. Aaminin ko po sa inyo, siguro kami mga pari, akala namin hindi kami tinatablan ng sakit. Minsan pong nag-sick call po ako, dahil matigas ang ulo, hindi po ako nagsuot ng face mask. Pinasok ko po yung mga kasulok-sulukan sa may San Roque. Tagang walang hangin na umiikot. At pagkatapos po nung 6 na sick call, umambon. Kaya minsan, sabi ko talaga, kinakailangan talagang minsan mahirapan upang matuto. At ngayon ko mas napatunayan, health is really wealth. Sapagkat paano ko maglilingkod sa bayan ng Diyos kung ako ay may sakit? Paano ko mapapangatawanan ang pananampalataya kung mismo ang aking sariling kalusugan hindi ko kayang panindigan? We must have a very strong conviction to change. Hindi po pwedeng, magsaserve ako kay Lord para mapalapit ako. Hindi naman tayo kasal. Gusto ko lagi nasa simbahan para magsimba. Pero marami namang bisyo. Ang pangalawang hakbang, patungo sa pagbabago, magdesisyon tayo. Kung gusto natin magkaroon ng isang magandang kalusugan, umiwas sa mga pwede makasira ng ating katawan. Kung gusto natin maging tapat tayo sa ating buhay pananampalataya, talikuran ang paggawa ng mga mumunting kalokohan. Kung ibig natin lumago sa ating buhay kabanalan, piliin ang mabuti, humindi sa kasalanan, at umoo kay Jesus. Pangatlo, if we really want to succeed in changing our hearts, in having a true conversion, let us turn to Jesus. Tanging si Jesus lamang ang siyang pwede nating tignan upang makamit ang tunay na pagbabago ng ating kalooban. Maliwanag pong sinabi ni San Pablo sa ating pangalawang pagbasa, when we look up to Jesus, when we imitate Him, it is the only way towards conversion. By imitating Jesus, we would also empty our hearts. At yun lamang daw po yung tanging paraan upang magtagumpay tayo sa daan ng pagbabago. Kaya kung ibig po natin magbago, tignan si Jesus. Tularan si Jesus. Matuto kay Jesus. Kaya alam ninyo, yung pagsisimba, yung pagdarasal, yung pagnunubina, yung debosyon, ito ang mga paraan upang makadaupang palad ang Diyos. And as we encounter the person of Jesus, we can have a change of heart. Pansinin po ninyo ito. When we are touched by water, we get wet. When we are touched by fire, we get burned. When we heat our bodies with a hard object, we can even get a buccal or a swelling. But when we allow the person of Jesus to touch our hearts, He will never be the same again. Kaya kung ibig ng pagbabago, lumapit kay Jesus. Kung ibig ng tunay na pagbabago ng kalooban, matuto tayo kay Jesus. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kung meron man tayong isang biyayang pwedeng hilingin sa misang ito, ay ang biyaya ng tunay na pagbabago. Hindi lamang pagbabago ng isip, hindi lamang pagbabago ng salita, kundi pagbabago ng ating kalooban. Mangyayari lamang iyon kung si Jesus ang siyang ating tutularan. Magaganap lamang ang tunay na pagbabago kung si Jesus ang ating sasamahan.
Amen.